12 sa buwan ng Marso 2025. Kasama po natin ngayong araw na ito sa ating himpilan, walang dilit iba, kundi, ano ba to? Tubong Tagunin ba to sa Ilocos? Matagal ko na, namimiss ko na to. Si Attorney Dong Tumuran. Attorney Dong, magandang tanghali sa iyo, Attorney. Yes, hello Sir Vic. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa iyo, Sir Vic. At siyempre, magandang hapon po sa ating sa bansa natin na dumadaan tayo sa isang yugto ng panibagong chapter ng ating history. Ano? At napakarami nating dapat i-discuss sa araw na ito. At maaari natin isa-isahin na maya-maya ang discussion natin patungkol doon sa ICC at doon sa aresto nga ni then President Duterte at sa mga iba pang pumapalibot kung ano yung mga proseso na dapat nadaanan at yung mga prosesong nadaanan na at yung ano ba yung mga konsekwensya ng mga nangyaring ito. Kaya nga ang sinasabi natin ito'y mas mabuting nandito kayo para maipaliwanag ho natin sa ating mga kababayan, Attorney Dong. Ito ho nangyari kahapon. Na-monitor mo ba yun? Ako mula umpisa hanggang sa pumikit na yung mata ko. Hindi ko na kaya mag-monitor. Hindi ko na nga inabot yung pag-alis ng eroplano, and I am sure you were monitoring kahapon na attorney. Yes, Sir Vic. Oo naman. Nung nalaman ko na nagkaroon na ng aresto kay President Duterte, ay siyempre tayo agad nag-tune in sa internet, no? Tsaka nag-check tayo sa YouTube ng mga available mga clippings, no? At siyempre bilang isang mamayan, ako ay siyempre nagulat at na marami akong mga katanungan na legal na gustong ibahagi sa mga tao, no, na maraming sa opinion ko bilang lawyer, maraming mga prosesong masasabi nating dapat na dinaanan muna bago umabot sa ganito, no. Kasi ako, sa akin opinion ko to, Sir Vic, kung meron mga ibang lawyer na may sariling opinion, wala naman tayong problema diyan. Kaya ang opinion ko kasi dyan, unang-una. Walang kinalaman ng himpilan na ito at ito'y pawang mga opinion lamang. At ito naman sinasabi natin na yun ang dapat gawin, yun ang dapat hindi ginawa. Nabanggit mo yung nalungkot ka at being a lawyer. Unang-una, attorney, para sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin, parang back to tayo, ICC 101. Yes, okay. Very ICC. Alam mo, Sir Big, ganito yan when it comes to gantong warrant, no, na na-issue ng ICC or kahit anong bansa, unang-una ang proseso dyan, dapat dumaan ito sa isang korte. Magpapile doon na extradition treaty, extradition petition para ma-determine yung sustansya kung ano man yung i-extradite. So, sa aking opinion, dapat dumaan muna sa korte ito bago kalaunan at napatunayan sa hukuman na dapat ngang i-extradite si Presidente Duterte at saka siya naibigay. Pero ang problema kasi dito, Sir Vic, hindi na tayo membro ng ICC. So meaning, kahit na mag-request ng extradition, mag-file ng petition for extradition ang ICC sa Pilipinas, paano ngayon siya entertain ng mga hukuman natin? Hindi na tayo membro doon. So anong nangyari, ang lumalabas dito sa opinion ko, parang lumalabas parang voluntaryo lang na ibigay ang jurisdiksyon ng dating Pangulo, no, sa kamay ng ICC. Kaya yan ang mga bagay na... Attorney, maputol kita. Ang palagi nilang sinasangkalan, sa akin, ang tawag ko doon, topo-topo. Crimes were committed prior to the withdrawal of the Philippines sa ICC. Ibig sabihin nun, sa aking lingwahe, topo-topo. Actually, Sir Vic, with respect doon sa mga di umano'y krimen na nakomit bago tayo nag-withdraw, wala naman tayong issue ron In fact, mayroon ng ruling ng Supreme Court yan sa case ng Kiko Pangilinan versus Alan Peter Cayetano. No? Ito yung GR number 238875. Disinisiyonan po ito sa Korte Suprema ng 2021, March 16. Ang sinasabi ron na kahit naman tayo nag-withdraw na, maliwanag naman sa desisyon na yan na meron pa ring saysay o meron pa ring jurisdiction ang ICC na dinggin ng kaso doon lang sa mga di umano'y krimen na nakomit noon tayo ay membro pa. So kung di ako nagkakamali, 2019 tayo nag-withdraw. Yung 2019 onward na nakomit, hindi na nila jurisdiction yon. So, even if na-file yung case after tayo mag-withdraw, wala namang problema ron. Talaga namang may jurisdiction. Sa opinion ko po, ang
ang ICC. At base nga sa Alright. nabanggit kong ruling ng Supreme Court, meron po. Pero Okay. ang problema kasi nga po dito, ang aking isang katanungan dito na legal na usapin nito, ay yung aspeto nga po ng paano mo mai-serve ang warrant sa Pilipinas galing sa ICC kung ang tayo mismo ay hindi na membro. So, ang magiging problema diyan, komplikasyon yan sa legal complications yan ay valid ba yung na-serve na warrant sa Pilipinas bagamat hindi na po tayo membro. Yun po Okay. yun po ang mabigat na issue ngayon eh. Kaya nga po yung pinel ng mga lawyers po ni President Digong sa Korte Suprema, yung petition for issuance of writ of habeas corpus. Maganda pong The maganda latest of pong which kanina, si development Kitty. 'yon. At The latest of which kanina si Kitty nag-file. opo, at pagkaya naman ay na desisyonan ng Korte Suprema ang balido ng petisyon, maaari pong matawag. In fact, pwede ring isama yan na siguro isinama nila one of the parties ng petitioner dyan ng ICC. No? Pwede naman i-serve yung summons o kung ano mang process server. Yung kung meron mga opisina rito sa Pilipinas yun. Ano? Or pwede naman ipadala yan Okay. diretso sa The Hague. Wala tayong problema dun sa mga crimes committed when we were still a member. Yes, Sir Big. My Tama. question is, yung bang naganap na mga krimen during the time when we were still a member of ICC, is that enough basis para dumating sa ganitong punto? Kasi Sir Vic, ang proseso kasi ng ICC unang-una, pagka nakita nilang may mga krimen na nangyari sa isang bansa, sa membro ng bansa, at ito ipapasok sa violation ng itong treaty ng ICC, no, yung na pagkasunduan. Example nga, yung crime against humanity, genocide, no, yung mass murder. So, maaari silang motu proprio mag-imbestiga. So, kaya nga meron tayong tinatawag na una yung tinatawag ng preliminary examination. Kumbaga, Alright. sila yung on their own initiative, nag-conduct sila ng investigation para mabalido yung mga sinasabing ng crimes against humanity. At sa investigasyon na yan, syempre, basic naman po ang due process. No? So, dapat, pag merong investigasyon, dapat na bibigyan ng notisya ang taong involved. No? At umabot na rin sa preliminary investigation. So, dapat yon sa aking opinion ay dapat naibigay po yung kung ano man yung mga asunto na laban sa dating Pangulo para naman siya nagkaroon ng pagkakataong ito'y sagutin kung kailangan niya sagutin. Kaso nga, ang naging sitwasyon nga po ay ito na po hindi na nga binigyan ng honor ni then President Duterte dahil nag-withdraw na nga po tayo kung di ako nagkakamali 2019. No? Another question, yung sinasabi mo dapat dumaan sa korte, which one? The subpoena, the result, if there was any investigation made by ICC? So Sa what opinion you're ko- saying sa- here ba, attorney? sa Am I opinion ko, made sir- to understand, nagsagawa ng investigasyon ng ICC secretly? Hindi, yung investigation naman, Sir Vic, hindi naman siya secret kasi alam naman na lahat nag-iimbestiga eh. Okay. So, ang sinasabi ko lang dumaan sa hukuman, dapat yung proseso na kung paano na i-serve ang warrant of arrest. Dapat may nag-file dito na petitioner, si ICC, and then ididinggin sa hukuman natin kung may balido, may sustansya. At pagka pinayagan ng korte dito na, okay, may sustansya ang warrant, so maaari nang i-extradite. Pero ang problema nga, Sir Vic, parang nawalan na, sa opinion ko, nawalan na ng personalidad ng ICC na mag-file ng petition dito for extradition kung ano man yung papile nila dahil hindi na nga tayo membro eh. So, yung case na pinalaban kay President Duterte, walang problema, valid yun kasi nakumit nga yun, di umano bago nangyari. Pero ang problema, yung subsequent procedure ngayon, paano ngayon sila mag-a-assume ng jurisdiction, kung hindi nga nila makukuha yung tao, kasi, Sir Vic, para magkaroon ka ng jurisdiction sa isang akusado, no, general principle naman yan, dapat ma-serve mo yung warrant. Ngayon na naging problema ngayon dito, since nadala na si President Duterte sa The Hague, well, by all legal principle, general accepted principles, nagkaroon na ng jurisdiction ng ICC sa personalidad, sa pagkatao ni President Duterte. Pero kung hindi pa siya nadadala ron, at hindi pa naman na-serve yung warrant, o kahit isinuserve, ayaw niyang tanggapin, wala pang jurisdiction, Sir Vic. Kaya nga nung magmula siya, nagkaroon ng jurisdiction. Kaya sa punto ko naman to, yung issue nga na dapat nagkaroon ng extradition dito, petition muna, parang lumalabas sa opinion ko, naging mutin academic na. Kasi andun na siya, so andun na ang jurisdiction. So ang magiging na ngayon, ang magiging legal battle na ngayon, doon na sa ICC,
sa The Hague at yung petition sa Korte Suprema. Okay. So ano ang pakinabang natin dito sa mga petisyon na sinasubmit ng iba't ibang sektor? The likes of Torion, et al., sila Kitty, itong habeas corpus na ito. Ano ang prayer ba nila? Ano ang prayer? Kasi, Sir Vic, ang petition for issuance of writ of habeas corpus, yan ay petisyon na itinudunog, hinihingi mo sa hukuman na dalahin ang body ng taong iyong hinihingi na may presenta sa hukuman. So, pag ito'y nag-grant, kailangan dalahin ng kung sino man respondent doon sa petisyon yan, dapat dahil-dahin nila ang body ni President Duterte doon dito sa Korte Suprema. So, yun po yung pinaka buod ng petisyon na yon, ano? So, sigurado ako kasama rin na respondent ng ICC diyan. Ngayon, pagka sinabi ng Supreme Court na dapat yung dalahin sa Pilipinas yan, wala akong magagawa ICC kundi dalahin. Bakit po? Okay, meron tayong, explain ko lang mabilis, meron tayong principle sa international law na if there is a conflict between international law and municipal law, which will prevail? It is the municipal law will prevail. The Constitution is considered a municipal law. So therefore, there is a conflict between the Constitution and the rules or laws creating ICC. ICC should give way, and because ang supreme pa rin dyan ay yung batas natin, ang Constitution natin. Kaya pangalawa po dapat natin malaman dyan, ang ICC po ay maaari lang pumasok kung walang korteng nag-ooperate sa bansa kung saan kukunin ang akusado or ang respondent. Since lahat po ng hukuman sa Pilipinas ay nag-ooperate po, napakaganda ng sistema natin. Meaning to say, Attorney Dong, if and when magpalabas ng desisyon ang Philippine Court in favor of the petition filed by the group of Duterte, the ICC has no other choice na dapat ibalik nila si Digong. Yes, Sir Vic, oo naman. Kasi, kagaya na sinabi ko, kung may conflict na international law tsaka yung local laws natin, konstitusyon natin ang kakatapat dyan. Kasi ang nag-create po ng Supreme Court ay konstitusyon. So, ang mandato po ng Korte Suprema ay hindi lang simpleng batas. Ito po ay nag-create yung konstitusyon. So, mas mataas po ang konstitusyon natin kaysa rito sa nag-create dito sa ICC. So, pag sinabi po ng Korte Suprema... There is no other option for ICC but to honor the decision that will be made available by the court. If when pinaboran nila sila Kitty, sila Panelo, no choice sila, ibalik nyo yan. That is correct, Sir Vic. In the event that the Supreme Court will rule in favor of the petition for the issuance of writ of habeas corpus filed by the petitioner, si anak nga po ni Presidente Duterte, there is no other remedy on the part of ICC but to honor the decision of the Supreme Court and of course to return back President Duterte in the Philippines so that he can be presented in court. Yun lang naman po ang ano doon. Regardless kung nag-umpisa na yung hearing or hindi pa, dapat ibalik nila. Tama po yun. Dapat siyang ibalik dahil mas mataas po ang ating konstitusyon kumpara po doon sa itong international organization nga or isang ICC po na na-create po siya ng isang mga treaties po no? Or agreement among states. Pilipino kasi. Pilipino kasi si Digong. Oo, tama po. Di ba? Mm-hmm. Okay, ang problema riyan, pag hindi in-honor naman ng ICC, hindi, andito na sa amin, nilitisin namin to. Ano ang option natin? Well, yan po yung tinatawag natin, magkakaroon tayo ng legal parang vacuum. Ano? Kasi, siyempre, i-insist po ng ICC, nasa amin na to, so tapusin muna namin to bago namin ibalik. Pagka sinabi ng ICC na walang sala, ibabalik namin. Pero sa akin po, magiging remedy siyempre dyan ng petitioner ay dapat na silang humingi ng tulong doon sa mga ibang bansa na maari pong mag-intervene dito sa sitwasyon ito. Maaring ang mga membro ng ICC ang maaari ding magkumbinse dito sa ICC na ibalik ang presidente rito. Or pwede bang gawing recourse ang UN? Yes, pwede naman po yun. Maaari pong gawin yun na gawing recourse. Kasi pwede namang, kung di ako nagkakamali, pwede namang iapila ang magiging desisyon ng ICC. Ano? So, yun po, napaka bigat po na legal na usapin ito dahil ang pinag-uusapan na po rito
ano ba ang mangingibabaw rito? Batas ng Pilipinas or ang batas na nag-create doon sa ICC, which is an international organization composed of several nations, no? Alright. At isa pang sige po. Ako hindi abogado eh. Pero how soon do you think the Supreme Court should come out with a decision? We are running against time. Yes, Sir Vic. Sa tingin ko naman sa nangyaring petisyon na to, may kakalendaryo na yan sa mga darating na araw. At kasi may urgent po ito eh. We are not talking here of an ordinary individual like me, like you. We are talking here of a former President of the Republic of the Philippines. I agree. And if you're talking of the former President of the Republic of the Philippines, you are also talking of the office to which he served. Ito po ay opisina ng presidente ng Pilipinas. So napaka of transcendental importance po ito. Kaya nakikita ko naman po na ito ay maaaring bigyan agad ng pansin at idinigin po agad ng hukuman ito ng Korte Suprema para naman mas-resolve nila ang kung ano man mga isyong na ilagak ng petitioner. So that maano na rin po, maayos kung ano man ang nangyaring sitwasyon na nangyari sa ating kahapon, no? At sa totoo lang nakakalungkot dahil napag-uusapan tayo ng buong mundo, no, na naibigay ang presidente ng parang isang iglap lang, ganun lang kabilis, no? Kasi kung di nyo po, well, alam niyo naman siguro na meron ding na-issue warrant kay President Putin. Hindi naman ma-serve. Meron din na-serve na warrant kay President Netanyahu ng Israel. Hindi rin naman na-serve kasi hindi sila ibibigay ng kanilang bansa eh. Yun. Doon pumapasok ngayon yung mga lapses na sinasabi. And another thing, when he was approached sa airport, ang sinasabi, wala daw hong subpina. Sinasabi ni Hanilep, walang subpinang nakita. Kailangan ba may hard copy of the subpina? Attorney Dong, ganito, etong subpina mo, kailangan ba may hard copy, may black and white? Siyempre, Sir Vic, actually nakita ko naman sa one of the clippings no, sa YouTube, parang may nakita kong binabasa ron si Presidente Duterte na isang papel, no? Puti siya na patayin ko yun yung warrant of arrest na in-issue ng ICC na i-serve sa kanya naman eh. Na-serve naman sa kanya kasi ang sabi nga humingi raw ng tulong ang ICC sa Interpol, no, which is membro tayo at inatas naman ng Interpol sa gobyerno natin na i-serve yung warrant, humingi ng tulong. At ayun naman po, binigyan naman sila ng tulong at na-serve naman po ang warrant kay President Duterte. Okay. Nabanggit mo yung Interpol Sa pagbabalik natin, attorney, yan ang i-discuss natin, yung Interpol. Na magandang usapan to. Parang pwede na nga tayong hindi tumawag ng interviewee. Kayang-kaya na pala ni Attorney Dong to eh. Hindi ba? Attorney Dong for mayor. Ay, hindi naman. Sige, Sir Vic. Okay. Babalik ko kami ni Attorney. Mga netizens, sa mga social media na parang minadali nila, no? Minadali according sa mga netizen, ano? Pero yan aalamin ho natin yan the moment, malalaman ho natin yan the moment na magpalabas ng desisyon ang korte. Alright, balikan natin si Attorney Dong. Yes, Sir Vic. Andito na ako ulit. Okay. Ayan. Ano ang inaasahan natin na dapat, hindi naman natin pinangungunahan, pero mag-cite lang tayo ng example. Agad-agad yung hinuli si Vic Lima, si Attorney Dong. Teka muna, ibalik niya. Ano ang inaasahan natin na magiging desisyon ng korte sa ganitong kaso? Well, alam mo, Sir Vic, yan ang tinatawag din sub judice rule, Mahirap natin i-discuss ang merito niyan, pero sa akin naman, magiging patas naman ang Korte Suprema dito dahil napaka-importante ng issue na ito. At titinigin yan. Siyempre, hindi lang naman ang petitioner ang didinggin dito, pati rin yung mga respondents, Kung kasamang respondent, which is I assume kasama ang ICC, maaari naman sila magpadala rito ng kanilang representatives, at para sagutin at bigyan nila ng i-justify nila yung ginawa nilang pag-aresto sa ating dating presidente Digo, kasi, Pero kasi Sir, kagaya ng sinasabi ng marami, which I agree. The only time that the ICC raw can do these things kung ang korte natin ay dispalinghado. Yes. Kung ang korte natin hindi gumagana. But now na alam naman natin na andyan, alive and kicking ang ating mga korte, attorney.
Ayan, Sir Vic, totoo yan. Kasi napaka-basic naman yan. Ano? Alam nyo, maraming mga bansang or maraming personalidad na nalitis na sa ICC, lalo na yung mga nadyan sa South Africa, no? Walang gumaganang korte sa mga bansang ito. Kaya nakikialam po ang ICC. Which is valid naman, no? Pero sa punto po natin sa Pilipinas ay alam naman po natin lahat na lahat ng korte sa hukuman nag-ooperate. Andiyan ang Korte Suprema, andiyan ang Court of Appeals, at yung mga RTC at ibang mga korte pa. So, tumatakbo po ang hustisya sa Pilipinas, no? Pero meron pa isang dapat akong explain, Sir Vic. Kasi meron tayong tinatawag na double jeopardy. Ano ba yan? So, pag may dalawang kasong naipal sa isang akusado, kunyari sa crime against humanity, so hindi na pwedeng lumitis yung isang hukuman, doon na lang sa isa. Ang problema kasi rito, file sila ng case sa ICC. Dahil gusto nga ng mga complainant, sa ICC siya malitis. Kasi kung may nag-file ng crimes against humanity sa Pilipinas, excluded na sana ang ICC. Pero walang nag-attempt na mag-file dito kasi pag dininig dito yun, on the very moment na madinig ang kaso rito, itchapwera na po ang ICC. Dahil nagsisimula na rito eh. Hindi pwedeng ilitis dito ng crimes against humanity sa Pilipinas at the same time ilitis siya roon. Yun. Alright, so what was, ibig mo sabihin lahat ng mga, let's say for example, quote-unquote, mga victims ng EJK, ng drug war, walang nakapag-isip na mag-file ng kaso sa Philippine Court? Meron individual? Ina-assume ko, Sir Vic, wala. Kasi kung may nag-file, so dapat narinig na natin yan. Dapat nagsumagot si Presidente Duterte at kung nagkaroon ng prima facie evidence, maaaring napunta sa hukuman. Maaaring dinidinig na sa hukuman ngayon yun. Kung dinidig na sa hukuman sa RTC, edi wala ng ICC sana. Dito ang litis sana. Regardless kung dinidinig o hindi, basta the moment may nag-file sa Philippine Court, teka muna, may kaso rito yan, may pinail na kaso rito yan. You cannot take him out. Hindi naman, Sir Vic. Kailangan magkaroon ng information sa hukuman. Kasi pag nag-file ka ng case sa piskal, preliminary investigation pa lang yun. Technically, wala pang criminal case eh. Iniimbestigahan pa lang na baka sakaling mayroong prima facie evidence at na-commit yung krimen. Pero pagka nag-file na ng information ng piskal or DOJ sa hukuman, kaso na yung criminal case na. Doon na ngayon magsisimula na mawawala na ngayon ng jurisdiction ng ICC. Pero sa nangyaring ito, ang di ako nagkakamali, wala akong nabalita ang kaso, doon lahat nag-file sa ICC, doon lahat nagpunta eh. So doon talaga yung yung gusto nila maging venue venue ng paglilitis dahil ang sinasabi nga nila na alam mo na, maaring hindi raw tama yung magiging pasya rito, which is mali naman dahil siyempre lahat naman ng hukuman natin sa Pilipinas ay independyente po yan. Hindi pwedeng ma-impluwensyahan yan ng anumang organisasyon o anumang sangay ng gobyerno, no? Independent po ang korte ng Pilipinas, no? Supreme Court pababa. Okay. So ang bola ngayon ay nasa Philippine Court. Ano ba? Supreme Court, 'di ba? Supreme Court. Nasa Supreme Court po nag-file ng petisyon petition for issuance of writ of habeas corpus. Pinakiti. Opo, dito sa Supreme Court sila nag-file. Kung di ako nagkakamali, na-file ata ngayong umaga. Wala po kung hindi ko pa kanina. Opo, na-file na nga po kanina, no? Oo. So ang bola ay nasa Korte Suprema. Yes, Sir Vic. Oo naman, nasa Korte Suprema. At pagka nagpasya ang Korte Suprema na may sustansya ang petisyon at isinerve po yung writ. Kasi writ yan eh. Maglalabas ng writ of habeas corpus. Isiserve yung writ kung saan nakadete na si Presidente. So meaning, kung siya ay nasa The Hague, isiserve po yung writ doon sa The Hague. At pag na-receive yan ng ICC, siyempre, dapat i-honor yun. Ibalik nila rito yung Pero without prejudice naman yun, kasi naglilitis na ron eh. So, tuloy-tuloy pa rin ang litis doon. Pero, dapat mong dalahin dito yung tao. Yung kung sino man yung hinihinging tao na dapat dalahin sa hukuman. So, wala silang ibang choice kundi talagang i-produce si dating Pangulong Digong. Opo, tama. Alabas. At saka, dito po naman sa ICC, no, sa The Hague, ito po ay isang normal na procedure naman eh, no. Maaring pareho rin naman procedure niya sa Pilipinas, no, criminal procedure. Pero tandaan niyo po, Sir Vic, ang kaso rito, ni-research ko siya, no. Ang pinakamaiksing case na nagkaroon ng conviction ay 2 years. Ang pinakamahaba ay 8 years, no, base sa record ng ICC. Nakalimutan ko na lang yung mga akusadong involved, no. So sa kasong ito, pag nagtuloy-tuloy na ron, mag-i-expect po tayo ng taon ang bibilangin upang ito ay madesisyonan ng ICC, no? Alright. Isa pang question. Sige po. Yung angulo na, I don't know if I'm correct, hindi naman ako abogado,
na sinasabi nila pag 70 years old na yung akusado, medyo binibigyan na nagiging lenient na ang korte riyan. And President Duterte will be 80. Tama ba? 80 sa March 28 ba? Yes, Sir Vic. Can that be considered also by the ICC? Well, meron pong karamdaman ng Pangulo. May iniindang sakit. At sa tingin ko, Sir Vic, hindi papasok yan sa ICC kasi may sarili silang rules na sinusunod tsaka may sets of mga batas doon. Pero yung sinasabi niya yung tinatawag na reprieve sa Philippine setting, no, sa Revised Penal Code. Pag ikaw ay na-convict ng, kunyari, nung araw, nung may capital offense pa tayo na death penalty, at ikaw umabot na ng 70 years old, automatic yun, magiging ano na lang siya. Reclusum perpetua na lang. Hindi ka na pwedeng ibitay or isilya electrica. Pero sa ngayon, since wala na tayong death penalty, so kahit umabot ka ng 70 years old, kulong ka pa rin, Sir Vic. Kung ano man ang decision sa Pilipinas, kulong ka pa rin. Kung ano man yung, kung reclusum perpetua yan or life imprisonment, kulong ka pa rin. Oo. Dahil kahapon kasi, ang dami nga, sabi ko nga, ang dami nagsasabi kahapon na parang minadali at hindi natin maikakaila, I think you will agree with me, talagang kung magkamisan dito sa kasong ito, nahahaluan ng konting politika Sir Vic. Iyon ang matindi ron Doon tayo, kumbaga, pusoy tayo doon wala tayong magagawa ron. Pero sana nagkakamali ako. But, alright, Interpol. Yun ang sinasangkalan nila. Wala, Interpol yan May utang na loob tayo yan dahil humihingi din tayo ng tulong dyan Hindi ba? Yes, yung mga ganon. Sir Vic, ang Interpol naman kasi we are member ng ng Interpol So lahat ng mga members nito at meron kang gustong i-extradite na isang pugante nasa ibang bansa, maaari mong hingin ang tulong ng Interpol. At Interpol ay ngayon ay magsiserve nung warrant at maaring maibalik ang tao na galing sa ibang bansa pupunta sa Pilipinas. Pero kailangan pa rin magkaroon ng petisyon, no? Or case sa bansa kung nasaan man yung puganteng gustong i-extradite para ma-determine yung substance nung request ng doon sa Interpol Ang example ko, Sir Vic, yung nangyari kay yung mayor ng Banban. Yun naman po, hindi naman siya ang nangyari naman doon hindi naman yun warrant Ang nangyari doon deportation. Ang deportation kasi summary po yan, Sir Vic. So naibalik si Mayor Alice Guo sa Pilipinas not because of a warrant of arrest but because she was deported by the Malaysia ba siya galing? Malaysian government back to the Philippines. Opo, yon. Kaya summary in nature po ang deportation. Kaya yon, nabalik siya ng mabilis. Pero dito naman sa case na to, hindi naman po ito deportation. Ito po ay isang warrant of arrest na na-issue ng ICC at dapat, sa aking opinion, dapat nadinig muna sa hukuman para ma-determine yung substance. Nakakapaka lang, bakit yung mga katwiran natin na mukha namang legit, like for example, we have a functioning court in the Philippines, we have a, sabi mo nga, meron tayong korteng gumagana, wala po tayong problema sa mga korte natin. Opo. Hindi ba nakita ng ICC yon? Hindi ba nila i-consider yon? Hindi ba nila binigyan ng halaga yon? I mean, who would tell them dapat na oy, teka muna, may korte kami, huwag niyo kunin yan, huwag niyong galawin yan. Hindi kasi, Sir Vic, ang ginawa kasi ng ICC nung tayo member pa, nag-ano sila yung tinatawag nating motu proprio investigation on their own initiative. So, ang feeling siguro nila, hindi naman natin alam kung ano yung kanilang naging pasya. Siguro ang feeling nila ng panahong presidente pa si President Duterte, feeling siguro nila walang korteng gumagana rito kasi nagkakaroon nga ng EJK sa Pilipinas. Pero siyempre, hindi po yun ang sitwasyon ng mga panahong yun dahil yung mga nangyari naman pong EJK ay base naman po doon sa sa rules of engagement Kasi meron naman tayong tinatawag sa batas na pwede naman mag-employ ng reasonable force ang police pagka nagkakaroon na ng threat sa kanya Kaya yun nga po ang justification ng parte ni President Duterte na lahat po na nangyaring EJK sa Pilipinas ay ayon po sa batas
ayon siya sa batas at naglaban or nagkaroon ng ibang engkwentro, no, bago umabot nga doon sa tinatawag nating patayan doon sa mga sinasabi nilang naging biktima ng EJK. Kaya case to case basis po 'yun ang nangyari. In fact, meron na nga di bang na-convict ng mga pulis sa Caloocan, di ba? Kasi napatunayan nga na gumamit sila ng dahas, no, na lampas doon sa dapat nila sundin. Excessive force. Yes, excessive force, kaya na nagkaroon sila ng kaso dito sa nangyaring ito, doon sa bata na napatay. Dito ba sa kaso ni dating Pangulong Duterte, I'm sure hindi lang siya ang di ba? Hindi lang siya ang what do you call this? Respondent. Co-accused. Accused. Hindi lang siya, di ba? Well, Sir Vic, ang alam ko, kasama rin ditong nasampa ng kaso si Senator Bato. At saka isa pang dating PNP chief na pumalit kay Senator Bato. Nakalimutan ko ng pangalan, sorry. Ayun, so ang alam ko po, meron pang nakabinbin na kaso laban sa kanila. At siyempre po, maaring mag-issue ng warrant of arrest ang ICC din sa kanila, no? Although hindi natin alam kasi maaring iba po yung investigasyon na nangyari laban kay President Digong at iba rin siguro yung investigasyon na ginagawa nila laban po sa mga ibang co-accused, no? So pagka nagkaroon sila ng basis sa issuance of the warrant of arrest, maaari din po nilang iserve ulit sa Pilipinas yun. At maaaring ganun ulit ang mangyari. Yan ang titignan po natin kasi siyempre may mga sinusunod tayong alituntunin Pero since naging president na yung nangyari to, maaaring sigurong ganyan ulit ang mangyari, no? So all the while, yung sinasabi mong motu proprio na investigasyon, when they started that dito sa Pilipinas, all the while, alam na mga korte natin na may nagaganap na investigasyon. Yes, Can Sir they Vic, control that? Can they stop that? Magandang kasi tanong wala po. nga nag-file, no? Magandang tanong yan, Sir Vic. Alam mo, Sir Vic, ang function po ng lahat ng korte sa Pilipinas ay passive. Hindi sila pwedeng umaksyon hanggat walang case na nadadala sa kanila. That's the so point. hindi yun pwedeng makialam ang korte, no. Meron sa aming kumagana ang korte, so huwag kayo makialam. Hindi po pwedeng gawin yun. Passive po kasi ang korte. Lahat lang ng pwede nilang dinggin at kung meron lang kaso na sampa sa kanila. So hanggat wala nasasampa, ay hindi nila pwedeng pakialaman kung anumang investigasyon ang ginagawa ng ICC. Kaya nga po kung may nasampa ng kaso, hindi kaya nakita rin ng ICC na, teka muna, sabi nyo, gumagana korte nyo, ba't wala nagpapile ng kaso sa inyo? Lahat sa ICC. Hindi kaya naging factor din yun? Yes, Sir Vic, maaaring naging factor yun kasi siyempre, ang ICC naman, lahat naman ng mga naandyan, mga abogado, mga huwes, diba? So, alam din nila yung kanilang ginagawa. At tingin ko, isa yan sa mga aspeto na nakita nila na walang nagsasampa ng kaso. At bakit ganun? Maaring sila na ang makialam. Pero kasi po, nung panahong yon na presidente pa si President Digong nung panahong yon, hindi siya pwede kasi pailan ng case kasi may immunity from suit siya. Kaya siguro doon sa aspetong yon, walang makapagsampa ng kaso kay President Digong because of his immunity from suit. Kaya siguro na minarapat nilang gawin yung sariling investigasyon, ano? Pero ngayong wala na pong immunity from suit si President Digong dahil tapos na po ang kanyang termino, maaari na siyang kasuhan ng kaso sa Pilipinas, no? Patungkol dito sa EJK. Although, yun nga, ang aking pagkakaalam, which is makukonfirm naman ng mga ibang abogado, parang wala pong nag-file kasing case dito sa Pilipinas. Lahat po pumunta sa ICC para doon nila gusto magkaroon ng ng paglilitis. Diyan sa ICC, imbis na sa Pilipinas. Hindi yun, nakalimutan nila, nawala sa loob nila, na-overlook nila na hindi ba? Na siguro talagang may intensyon na to put him away. Parang ibig sabihin, mapalayo, hindi ba? Well, kasama na rin siguro sa kanilang legal na estratehiya, no, na doon sila humingi ng tulong at doon sila mag-file ng case imbis na mag-file sa Pilipinas, no? Oo. Yan ang bagay naman na hindi na natin kontrolado, Sir Vic. Hindi na natin alam kung ano yung naging yung basis or what. Legal na estratehiya ng mga nagsampa ng kaso. Ano ang style ng pagdinig sa ICC? Can the lawyers
pwede bang sumunod? Because he's only with Medialdea eh. Yes, Sir Vic, of course. Medialdea representing Digong. Basic naman yan. Lahat naman ng court, generally accepted principle yan na meron tayong tinatawag na due process. So, lahat ng akusado ay entitled po sa lawyer. Pero, ito po, Sir Vic, bago ka humarap as lawyer of one of the accused sa ICC, dapat accredited ka. Opo. So ako, hindi ako pwedeng humarap sa ICC. Magpa-accredit ako. At kung magpa-accredit ako, siyempre marami requirements. Hindi ko po alam kung ilan ang accredited na lawyers sa Pilipinas. Pero one is Attorney Harry Roque. He is accredited as one of the lawyers. Yeah. So maari si Attorney Harry Roque na maging lawyer po ni President Digong dahil accredited po siya sa ICC as pwede siya mag-appear po doon. He also has a problem dito sa Pilipinas. Hindi ba makikita ang butas yun? Sorry po, paano? Hindi ko narinig. May problema siya rito sa Kongreso. Hindi ba? Meron siyang, kaya nga nawala siya. Hindi ba makaka-apekto yun? Actually, Sir Vic, kung di ako nagkakamali, yung kanyang contempt, no, yung warrant of arrest niya galing sa Kongreso, ay hindi na rin pwede ma-serve kasi recess na po ang Kongreso eh. Yeah. So, yung na-issue yung warrant laban kay Attorney Harry Roque ay wala na eh, tapos na yung Kongreso. Ang susunod na Kongreso ay pagkatapos na ng eleksyon, di ba? Oo. Okay. Although, ang alam ko, may mga na-file atang case naka-pending sa court. Ay, sa piskalya ata, hindi ako nagkakamali. So, pag yun ay umusod at nagkaroon yun ng naglabas ng warrant ng korte laban kay Attorney Harry Roque at nag-a-appear siya ron, pwede siyempre i-serve yung warrant of arrest niya ron habang naglilitis sa ICC through the Interpol, di ba? Siya naman ang i-extradite dito. Sino ang magiging abogado, if ever, ni dating Pangulong Duterte kung kailangan accredited ka sa ICC? So, Datorion, Marvin Delgra, cannot be kung hindi sila accredited. Sa tingin ko naman, Sir Vic, since sila nang tumatayo ngayon kasi sila nagsasalita sa media, tingin ko naman accredited sila, no? Or kung hindi man sila accredited, syempre siguro, magpapa-accredit sila para sila ay mabigyan ng personalidad na mag-represent ng isang akusado sa ICC, no? Importante po 'yon kasi parte po 'yon ng charter ng rules ng ICC. Kailangan accredited ka muna kasi syempre kaya po sinasabi accredited ka para mabigyan ka ng sufficienteng panahon para maaral mo yung batas at rules ng ICC, no? At kung ano man yung sinusunod na mga proseso sa kanila. Pati rin yung mga kaso na yung mga dokumentong involved sa kaso. Ang possibilities dyan, definitely, I doubt kung tatanggap si Pangulong Duterte na abogado galing sa ICC. Siyempre po, kasi tama yun, Sir Vic. Parang sa atin, di ba, pagka ang akusado, walang lawyer, pwede magbigay ang hukuman ng tinatawag nating counsel de oficio through a PAW lawyer or mag-a-appoint ang korte ng isang lawyer na nandyan o attorney ganyan, pwede mo nang hawakan ng kaso ng akusado, wala siyang lawyer, i-appoint kita as counsel de oficio. Pwede rin pong gawin ng ICC yun sa kanilang jurisdiction. Pwede, pag wala hong abogado si Presidente Duterte, kunyari wala abogado, maaaring mag-appoint po ng lawyer ang ICC, no? Kasi tandaan nyo, Sir Vic, criminal case ito eh, entitled ka sa isang lawyer. Although, siyempre, pwede namang i-waive ng akusado ang right to counsel, no? So, pag napili ni Presidente Duterte i-waive ang kanyang right to counsel, maaaring i-waive yun at magiging siya ang lawyer na sarili niya. Pwede po niyang gawin yun. Pwede yun. Pwede po yun. Pwede niyang gawin yun. Pero I doubt gagawin niya yun. Siyempre, iba yung nililitis mo sarili mo, ikaw abogado sarili. Kaysa yung naglilitis. Can the lawyers of President Duterte here, like Delgra, Panelo et al., pwede ba silang pumunta ng dahig? Pwede of course naman, Sir Vic, pwede. By President Duterte? Pwede naman silang pumunta kasi siyempre karapatan din naman po ng isang akusado sa ICC na mabisita, no, ng mga kamag-anak, ng lawyer nga po. Although pag hindi ka pa kasi accredited, ang ina-assume ko po diyan, may limit yung time mo na makausap yung bibisitahin mo. Unlike kasi sa Philippine setting, pag ikaw po ay lawyer ng isang akusado na nakakulong, any time of the day pwede mong puntahan yung kliyente mo eh. Kahit alas 3 na madaling araw o kung anong oras mo pumuntahan, pwede po yun. Unlike pagka bibisita ka lang na kaibigan, may oras po kayong susundin. O alas 8 hanggang alas 5 lang pwedeng bumisita, gantong oras. Unlike ang lawyer po, anytime po yan pwedeng bisitahin ng kanya kliyente sa kulungan.
Usually ba, meron ka na bang nadinig na, well, hindi ko naman sinasabing si dating Pangulong Digong, ano, na nahatulan ng ICC, meron ba? Oh yes, Sir Vic, meron na. Si Milosevic. Meron na mga nakonvict dyan. Kung di ako nagkakamali, yung hindi ko na maalala yung mga pangalan nila, no? Pero sila po yung mga personalidad dito sa sa mga African nations, no? Oo, yung kasi alam niyo naman diyan, madalas yung pabago-bago yung di ba? Yung bago presidente araw-araw. ICC ba may death penalty? Ayan, maganda po. Wala po ang ICC po walang death penalty. Pero meron lang pa rin. siyang yung life imprisonment po siya. Ang pwede. Reclusion. And you will be detained in The Hague. Opo, tama po 'yun. Doon ka madidetain. Or kung saan po sa isang kung di ako nagkakamali, maaari po mag-assign ng isang bansa na kung saan siya i-detain. Pero tingin ko po i-detain siya sa Hague. Kasi kung makikita niyo po, ni-research ko rin, napakaganda po ng pasilidad ng ICC. Meron akong picture diyan. Para ka nasa hotel, kumpleto po lahat. Sa totoo lang. Ang kulang na lang attorney receptionist. Ayan Ayan po, napakaganda po. Sa totoo lang, walang sinabi yung mga 5-star hotel sa Pilipinas, no, kung susobrahan natin ang pagsasalita. Pero maski naman po anong ganda ng iyong pero kulungan pa rin. At kung ikaw walang liberty, siyempre napakasakit po sa ating kalooban na mamakulong sa ganyan napakagandang lugar. Hindi ba pwedeng so ang mamimili ICC, hindi pwedeng sabihin, sige, pwede ba ako sa Pilipinas magpakulong? Hindi ICC po magsasabi kung saan. Hindi po pwedeng hingiin ng akusado yon. Although siyempre, wala naman pong mawawala kung ihingi na akusado at pag pinagbigyan ng ICC, maaari pong maaring ibigay ito. Tsaka isa pang remedyo rin na pwedeng gawin po ng isang akusado dyan ay humingi siya ng hospital arrest. Pag siya ay nakakaroon ng isang masamang pakaramdam at ito po'y threat sa kanyang buhay, maaari siya mag-file ng motion sa ICC, no, para kagaya rin sa atin, at may hospital arrest siya. At para maandyan po yung immediate na atensyon ng medical, no, ng mga doktor at kung anong mga medical apparatus na maaaring kailangan, mga gamot, para naman mabigyan ng masave po ang kanyang buhay. Parang kahapon yung mga nangyari. Ultimo si Vice President Sara hindi pinapasok. Yung mga abogado hindi pinapasok. Sino ang may gusto nun? Is it the ICC or the local authorities? Sa totoo lang, Sir Vic, hindi ko alam kung sino. No? Oo, hindi natin alam. Pero sa aking opinion, since that is considered a person under detention, dapat binigyan din ng pagkakataon na mabisita siya ng abogado at ng mga kamag-anak. Karapatan po yan natin na may batas po tayo dyan na pagka diniprive mo ang isang kamag-anak na bumisita at ang lawyer na bumisita, maaari hong masampahan ng kaso ang kung sino man magpipigil. No? Bawal po yun. Kailangan mabigyan ng pagkakataon na bisitahin ang isang akusado o isang person na nakadetain. Hindi lang anak, Vice President pa yung anak. Opo, yun. Opo. Mabigat yun. May karapatan po si Vice President siyempre na bisitahin ang kanyang ama, no, bilang Vice President at bilang isang anak po, no. So dapat po sa aking opinion dapat at least napagbigyan po siya at nasilip niya po ang kanyang ama. Yung mga abogado. Ay, abogado, lalo na abogado. Ang abogado anytime of the day. Walang pinipili po 'yan. Pagka gustong pumunta na abogado at kailangan makonsulta yung kliyente, payag po dapat ang may otoridad kung sino man nagdidetain sa kaniya. Parang Parang naging overkill yung mga eksena kahapon, di ba? Parang OA. The daughter, being the daughter and a vice president at that, hindi mo pinapasok, hindi ba? And the lawyers. Importante yung lawyers yung diba? Lawyer po talaga ang walang doon. Wala silang maidadahilan kasi lawyer yun Maaring kunyari si President Sara pumunta ron as daughter, maari pa siyang pwedeng mapigilan although hindi rin dapat. Pero pag lawyer na nagpunta, wala ka nang magagawa, lawyer na yan, dapat karapatan mo yan, dapat pasok agad ang lawyer. And look at this. She's a daughter, she's the vice president, at lawyer din siya. Lawyer. Opo, tama. So pag siya pumunta ron, sabihin niya, hindi lang po ako anak, ako rin isang abogado ng aking ama. So dapat pasok po siya ron kasi nagrepresent na nga po siya bilang abogado ng taong nakadetina, no?
Yeah. Okay, eto ha. May pinadala sa atin si Station Manager Ed Sarto, attorney ha. With your indulgence, babasahin ko po itong isang liham na nanggaling po kay Congressman Paulo Duterte. Yeah, sige po. Development ito, development. Okay, Republic of the Philippines, House of Representatives, Quezon City, Metro Manila. The Honorable Paulo Z. Merman Duterte, Representative, 4th District of Davao City, 11 March. Kailan to? Kahapon. Honorable Speaker Martin Romualdez, address to the Honorable Speaker Martin Romualdez, Speaker, House of Representatives. Speaker Romualdez, greetings. In relation to the letter request for travel clearance recently submitted to your office on March 11, 2024 through electronic mail, this representation seeks the issuance of a revised travel clearance for my personal trip to the Netherlands and Japan from 12 March, from 12 of March to the 15th of April 2025. The expenditures incurred from this trip are from my personal funds alone. Daghang salamat, sincerely, Congressman Paulo Duterte. So, obviously, pupuntahan niya yung tatay niya. Opo. Kasi po, Sir Vic, ang isa kasing public official ay hindi pwedeng basta-basta umalis ng Pilipinas pagka wala silang clearance. Yeah, I know Basic that. naman yan, no? Kaya humingi siya ng clearance para mapuntahan niya ang kanyang ama, no? Ayan. Sir Vic, mayroon tayong notice na commercial muna daw tayo. Okay. Oo nga pala. Ayan, sige. Nakalimutan ko. Ang galing mo, attorney. Napapaganda yung usapan natin. Oo nga, Sir Vic. Napakainit ng talakayan eh. Ayan, okay. Palagay ko, nakikinig si baka nakikinig si Mayor Earl Tan. Pwede San Jose pumasok. del Monte. Magandang tanghali. Oo, Attorney Earl, Panyero, hanggang hapon. Alright, sige. Babalik ko kami ni Attorney Tom. Si Julito Macapagal. Country to country ba Interpol o pwedeng ICC at Interpol? Ang Interpol po yan, country to country po yan. Although ang nag-request nga po ang ICC sa Interpol para sila matulungan para ma-serve ang warrant, no. So meron bang mga kagawad ng Interpol sa Pilipinas, mga Pinoy? Tama. Opo, tama. Okay. Kasi membro na po Eto, parang sinagot mo na to kanina. Si Mang Julito Macapagal ulit. Pero bakit hindi sinampahan ng mga kaso si Digong after ng term niya para hindi na sana nakialam ang ICC? Sinagot mo na kanina yan. Pwede natin sagutin ulit si Mang Julito Macapagal. Ay, Sir Vic, teka, may tayo muna. Mayroong isang report, no? Basahin ko po, okay. Sir Vic. Okay, from Allen Ibanez, no? PNPACG. Binabalaan ang publikong kaugnay sa mga scammers na nagpapanggap at nagpapadala ng mensahe bilang si Chief PNP Marbil. Pasok po, Allen Ibanez. Sige, sandali lang ho. Okay, go ahead. Allen. Yes, nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group sa publiko kaugnay sa mga scammers na nagpapanggap bilang si PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Ayon sa ACG, nagpapadala ng mensahe at tumatawag ang mga scammers sa kanyang bibiktamihin kung saan manghihingi ito ng financial assistance o personal favors. Ang modus ng mga sospek ay gumagamit ng peking pagkakakilanlan at scripted messages upang magmukhang lehitimo ang kanilang claims. Nilinaw ng PNP na hindi kailanman magte-text, tatawag ang PNP Chief sa kahit sino upang manghingi ng anumang pabor. Kaya't payo ng ACG, ugaliing magberipika ng anumang mensahe o tawag na kanilang matatanggap upang hindi mabiktima ng text scams. Kung sakaling may tumawag o mag-text ng ganitong uri ng modus, ipagbigay agad alam sa PNP Anti-Cybercrime Group sa pamamagitan ng kanilang hotline sa numerong 0968-867-4302 at 0967-1360-322. Mula dito sa Campo Crame, ako si Allen Ibanez Segulat para sa DCME Radio TV. Thank you, Allen Ibanez. Wala na tayong report, ha? Wala pa tayong report, ha? Yan, Sir Vic. Teka muna. Balik tayo. Okay, wala na report, no? Attorney? Yes, Sir Vic. Wala na po, Sir Vic. Okay. Bakit daw hindi sinampahan ng kaso
text ho ito ng mga netizen, listener ho natin. Si Julito Makapagal, pero bakit hindi sinampahan ng kaso si Digong after yung term niya para hindi na sana nakialam ang ICC? Yung Ayun kanina nga, Sir Vic, sinabi ang mo. sinagot natin kanina, no, siyempre mahirap nating pakialaman yan dahil estratehiya po yan ng mga nagsampa ng kaso na nakikita naman po natin na siyempre gusto nila na ang duminig ng kaso ay ang ICC at hindi ang korte sa Pilipinas. Oo. What do you call it? Strategic, Legal strategy po nila siguro yan. Legal strategy. Legal strategy. Alright. Mas Ilan lang gusto ho yan nila sa na mga dundinggin. nagtetext sa atin, ha? At syempre, marami nakikinig sa atin, attorney, with your indulgence. Si Yes, Sir Vic. Ogis Campaner, si Raymond Cabalitasan, Net Alcares, Ronald Tres Reyes, Dondon Nakar, Barena, at itong si Arky Magana. Arky, baka nakikinig ka, ikaw ba'y taga-Daet, Camarines Norte? Dahil may mga kaibigan ng parents ko dyan na sila Mr. and Mrs. Magana. Sila Mr. and Mrs. Magana. Alright, balikan po natin si Attorney Dong na talagang kulang ang isa't kalahating oras sa atin, Attorney Dong. Kaya nga, Sir Vic, pwede pa na mag-part 2 yan next week. In your, sa iyong pagkakaalam, Attorney, kunyari, nando na ngayon sa dahig si dating Pangulong Duterte, what will happen next? Unang-una niya, Sir Vic, siyempre, pagpasok niya sa dahig, ang pinakaunang-unang gagawin po dyan ng mga kagawad ng ICC ay tignan po ang kanyang physical condition. Unang-una po yan, protocol po nila yan na siya ay medical examination, physical examination, at titignan po ang kanyang mga kondisyon, no? Para naman mabigyan po ng tamang lunas kung meron naman dapat na ayusin or attendance sa kanyang kondisyon, no? Dahil ito ay karapatan ng isang akusado, no? At i-inform po siya siyempre nung mga alituntunin doon sa pagdadalaan sa kanya at i-schedule na po yun siyempre ang kanyang hearing, no? Tinatawag nating arraignment, no? Pero bago po yun may schedule, siyempre iano po niya, tatanungin siya siyempre diyan kung paano yung kanyang representation, no, bilang mga abogado niya, ganun. At kailangan siyempre pagka nagkaroon na ng arraignment dapat meron siyang abogado, no. Pero unang-una po diyan siyempre yung kanyang yung bilang isang individual, no, yung kanyang kapakanan, yung seguridad niya, yung kanyang health, at kung kailangan siyang dalhin sa ospital, dadalhin po siya raw kasi maayos naman po kanilang pasilidad doon napakaganda po. Kaya pag nagkaroon by the way, sabi ni Boss Ed, nakaalis na raw si Pulong. Nauna pa raw siya kay BP papuntang the Netherlands. So, he's on the way or probably nando na. Maari po, Sir Vic. Si Pulong. Okay. Sa Selda, sa Dahig, Attorney Dong, mag-isa ka lang, correct? Siyempre, Sir Vic, mag-isa lang yan. Hindi naman siguro siya isasama sa mga nakakulong doon. Siyempre, hindi naman yan yung para magkaroon naman ng privacy, no? Oo. At para hindi rin magkaroon ng posibleng mga hawaan sa sakit, ganun. Oo. Paano ang mga gadget niya? Meaning, meron siyang parang oxygen na maliit. Di ba? Yung mga ganun. Yung mga gadget. Sir Vic, siyempre, lahat yan. In fact, diyan sa kanilang selda, kompleto po sila sa mga medical facilities, sa mga doktor diyan. Okay. Kaya yung mga immediate na concern na medical, andyan po yan. At kung hindi kakayanin ng kanilang pasilidad, dadalhin po nila yan sa mga hospital na kompleto at maganda ang pasilidad, no, na medical. Kaya wala akong problema yan sa kanyang kondisyon diyan dahil talagang tututukan po siya diyan. Dahil unang-una, hindi naman po siya ordinaryong akusadong nadala raw, kundi siya po isang dating pangulo ng isang Pilipinas, isang independenteng bansa ng Pilipinas, no? At talaga namang rerespetuhin naman po lahat ng kanyang karapatan bilang isang tao diyan dahil unang-una, yan naman po talaga ang advokasya ng ICC, no? Marespeto ang human rights and dignity, no? In which even if you are even if you are accused, still you have the rights, no, under the law, no, to be protected and to be respected by the ICC. At ang mga abogado niya ay gastos nila, hindi ng ICC. Siyempre, Sir Vic, pagka nag-appoint sila ng lawyer at sila nag-appoint, siyempre po, sa na po yun? Sa ICC na ang bahala doon. Pero pagka yung lawyer po ni dating Pangulo na sarili niyang lawyer, siyempre, sa kanya po ang doon. Sa kanya ang mga gastusin po na ano ba at Netherlands? Hindi ba mataas ang doon? Standard of living? Hindi ba mahal doon? Di ba? Mataas po doon. Siyempre, Europe yan di ba? Sa the Netherlands, mataas po ang diyan.
Pero siyempre po unang-una natanong niyo kayo bago magsimula ang litis niya, siyempre bibigay po siyempre kay Presidente Digong lahat ng mga ng mga dokumento na charges sa kanya para mabasa niya yan at para makapagprepara siya sa kanyang asunto. At kung may kailangan siya sagutin, maaaring bigyan din siya ng pagkakataon ng ICC na sagutin, no, na mag-file siya ng kanyang affidavit or counter affidavit, no, para dito sa mga cases or charges na na-file sa kanya. Ang problema diyan, will President Duterte answer without the presence of a lawyer? I mean, pwede ba 'yon? I mean, if he chooses to, pwede niya sagutin 'yon kahit wala pang lawyer o kailangan meron lawyer? Hindi po, siyempre unang-una, bago niya sagutin yan, talagang bibigyan siya ng pagkakataon magkaroon ng lawyer. At kagaya na sabi ko nga kanina, pagka winave niya yung karapatan niyang sa lawyer, pwede siya maging lawyer sarili niya. Pero I doubt gagawin naman po yan ni dating Pangulong Presidente dahil siyempre, hindi na rin niya kayang gawin lahat yan dahil siyempre siya involved. Iba pa rin talaga yung mayroong lawyer na gagawa ng kanyang mga brief, no, at mga dokumento, no. Well, ako naman umaasa, malay mo magbago ihip ng hangin. Hindi ba? Ibalik siya rito. O sige, diyan yun na lang litisin niya dahil whether we like it or not, he was a president once, hindi ba? Presidente siya at another thing, ang korte naman natin bukas sa mga pinto, gumagana, hindi ba? Tama po 'yun, no. Kaya maaari namang gawin po 'yun, no. At although posible ba, attorney? Posible ba? Ito, lang to, mga wild thinking lang. Hindi naman kasi ako lawyer. O ICC, Philippine Court, ICC ako. O ayan ang kaso. Imbestigahan niyo yan, ha? Tapusin niyo yan. Pwede ba yun? Ayan, medyo mayroong onting komplikasyon po yan dahil kasi dapat dito sa case mayroong complainant eh. Ngayon, kung walang complainant, hindi uusod ang kaso. Ngayon, kung magiging complainant ang ICC sa Pilipinas, hindi naman po nila siguro gagawin yun. So, dapat magkaroon ng complainant muna rito, no? Para madinig ang kaso rito. Pero since may case na nga sa ICC, pag may nag-file dito, maaari na rin tayong So now, another question. What if today, tomorrow, the next day, may biglang isang taong nag-file? Ididinig po yun. Maaring dinggin po yun at maaring mapupunta sa hukuman. Pero siyempre, yung mga ibang complainants na nag-file sa ICC, maaring mag-intervene doon at sabihin na hindi na dapat dinggin dito yan dahil meron na nga doon. Although, kasi ang crimes against humanity po ay kasi sa lahatan na po yan eh. Nilahat na nila lahat ng EJA killing eh. So, hindi mo na siya pwedeng i-piecemeal, i-piecemeal mo, hati-hatiin mo yung kaso, pagpapaili mo sa maraming korte, magiging forum shopping na siya. So, hindi po pwede yun. So, pag nalitis na ron, doon na lang talaga siya. Pag nalitis dito dapat siya ilitis. Kasi magkakaroon ng double jeopardy. Okay. I get it. Meron tayong mga tinatanggap na larawan ni Pangulong Duterte, parang pagod na pagod. Baka hinahabol ni Joanna eh. Sige po. My God. Larawan niya sa eroplano. May mga naglalabasan nga sa social media na for a long hour trip, tanging sandwich at malamang tubig lang ang ibinigay daw. So, Mariosep naman, Hindi ba? Nakakalungkot naman kung gano'n kasi ako'y oh my God. Anyway, sana hindi ba? Magkaroon ng hustisya, talagang hustisya, tunay na hustisya. At sana naman, isaalang-alang din nila, attorney, President Duterte, hindi na siya bata, hindi ba? At meron siya mga iniinda. Tama po yun. Nasa edad na rin siya eh. Parang, sa edad, 80 na. 80 na po siya. So, siyempre sa advanced stage na yan, advanced age, sorry. Siyempre marami na rin pong karamdaman at mahina na rin ang katawan. At kumbaga, yung stress sa katawan mabigat na rin sa... grabe yun. Kahapon lang attorney yung mula umaga, nag-i-explica siya, ang daming kumakausap sa kanya. Ibinyahe pa the same day. Parang binugbog ang katawan mo nun. Hindi ba? Tama po yun. Tsaka kaya nga si Senador Bongo, nung susunduin nila kahapon sa airport, ambulansya ang dala nila dahil nga the day before he arrived in the Philippines, si Pangulong Duterte,
dinadaing na yung likod niya. Opo. Kaya nga ano po, napaka-importante yan. Yan ang unang-unang gagawin sa kanya pagdating niya sa dahig, no, na magkaroon siya ng examination, no, physical examination para masuri po yung kanyang kondisyon, no. At kung ano mang kailangang medical na atensyon ang dapat gawin sa kanya, dahil gagawin po nila kaagad yun. Oo. Baka naman, hindi naman sa pagmamalabis, pero sabihin na natin ganyan, may mga kasong ganyan ng dating Pangulo, pero iba ho pag ang pinag-usapan na kalusugan Opo, Hindi, totoo iba yun, na yun totoo yun. Tao tayo Mhm. Tao si Pangulong Duterte, tao tayo. Ayan yung picture. Sa Ayan po si aeroplano aeroplano. kasama si parang hindi nakatulog ang payat na walang ni tulog. Presidente. Hindi ba? Oh my God. Anyway, baka naman pwede mag-request isama ho natin sa dasal natin. Tama po Si yun, siyempre. Pangulong Duterte. Pilipino ho yan Tama po Naging yun, presidente po yan Hindi ba? Anyway, ako, attorney, napakaganda ng naging usapan natin at Yes, Sir Vic. mabuhay ka. Salamat sa iyong pagdalo. Salamat, Siguro, Sir last Vic. word na lang, attorney. Okay, sa aking huling salita, no, gawin po natin sa ating sitwasyon ngayon ay maging maunahon tayo at Yeah. pagdasal po natin ang bansa natin, pagdasal natin Correct. ang ating Pangulong BBM, pagdasal natin ng Pangulong Duterte at lahat po ng mga bumubuo ng ating gobyerno at pati rin po yung mga complainants, no, yung mga biktima. Lahat po 'yan. Wala po tayong pipiliin ngayon. Pagdasal po natin na ang kapakanan ng lahat at makomit po ang kung ano mong hustisya ang hinihingi, no, ng mga biktima. Hustisya kay President Duterte, hustisya rin sa ibang mga tao, no. So, ano lang po, kailangan lang natin ng onting pag-uunawa at pagdadasal sa sitwasyon sa ating bansa. Ako po si Attorney Dong, sa ngalan po ni Attorney Earl na ngayon medyo busy, no. At Busy. salamat din po sa opportunity, no, na magsalita ulit. At pasensya na po sa aming mga pagkakataon, kami hindi nakakarating at medyo conflict sa trabaho, no. Kaya Sir Vic, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Dong. Okay. Alam nyo, ang bansa ho natin ay iisa. Iisa ho ang lahi natin. Puro tayo Pilipino. Whether ito hong sitwasyon ni Pangulong Duterte, sabihin na natin, okay, may mga reklamo laban sa kanya, pero sabi ko nga kay Attorney Dong kanina, of course, sagutin niya yung mga inaakusa sa kanya, but of course, we should not wish him harm. Hindi ba? We should not wish him harm. Ipagdasal po natin ang ating bansa, ipagdasal po natin ang ating lahi. Mahina na ho si Pangulong Rodrigo Duterte. Marami na ho siyang iniinda sa katawan. At sana po ipagdasal natin ang ating bansa, ipagdasal ho natin lahat ng opisyal ng ating bansa. Si Pangulong BBM, si Vice President Sara Duterte, lahat po ng mga opisyal ng ating pamahalaan, Pilipino ho yung mga yan. Pilipino ho lahat yan. At sana'y makaraos po tayo rito. At sabi nga ni Attorney Dong, naku, kalma lang. Kalma lang, hindi ba, Attorney Dong? Huwag ho tayong magpadalos-dalos. Tandaan po natin, iisa lang ang ating bansa. Ako po si Vic De Leon Lima. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. I'll see you tomorrow. Oras ho natin,